Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Karanasan ito ni Abel. Walang eksaktong taon, lugar ng Visayas. Isang maganda at mapagpalang araw sa inyo, kabaryo. Lalo na sa lahat ng masugid na nakikinig dito sa inyong channel. Nalaman at nakapakinig ako sa channel na ito dahil sa aking apo na kahit sa murang edad ay bihasang-bihasa na sa paggamit ng mga gadget. Mula nang marinig ko ang mga kwento sa inyong channel ay nainganyo ko at hindi na nag-atubiling magbahagi rin ng kwento sa inyo. Maraming salamat kung inyong pauunlakan. Ang kwentong aking ibabahagi ay nangyari noong kabataan na malakas pa ako at matipuno ang pangangatawan. May 40 taon na rin ang nakalipas. Sa maniwala man kayo o hindi, isa ako sa habulin ng mga kababaihan noong panahong yon. Hindi lamang mga tao, kundi pati mga engkanto, maligno, aswang na babae ay hindi ko maitatangging labis-labis ang pagnanais na makuha at mapaibig ako. Iyong mga kalalakihan naman, maging tao o maligno, ay gusto rin akong makuha. Hindi para mapaibig, kundi upang patayin. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Abel. Sa kasalukuyan, kabaryo, ay nasa 60 taong gulang na po ako at payapang naninirahan kasama ng aking mga apo. Lumaki ako sa pangangalaga ng aking ina at ama. Nang mga panahong yon, unti-unti akong nakaramdam ng pagbabago sa aking katawan. Habang ako ay lumalaki at nagkakaroon ng isip, nagiging malakas ang aking pandinig. Alam kong hindi yon ordinaryo sapagkat kahit nasa kakauyan ako upang kumuha ng mga panggatong, ay malinaw kong naririnig kapag hinahanap o tinatawag ako ng aking ina. Masasabi ko naman sa edad kong 20 taon ay mabilis na nagkalaman at naging matipuno ang aking katawan kahit hindi naman ako nag-eehersisyo. Nagkaroon din ako ng pambihirang lakas na aking napatunayan mula noong nasa 10 pa lang ang aking edad. Nakaya kong bumuhat ng tone-toneladang mga kahoy. Ganoon din ang aking paningin. Naging mas matalas at malinaw ito na kahit pa nga nasa 1 milya ang layo, ay nakikita ko na agad at nakikilala kung sino ang aking kasalubong. Kagaya na lamang ng araw na yon, habang nasa gubat kasama ng aking ama para kumuha ng mga kahoy na panggatong na ibebenta sa bayan, ay may nangyaring hindi ko naman inaasahan. Kahit sa aking panaginip ay hindi ko na naising maranasan yon, kabaryo. Abel, anak, mauna na akong umuwi . Medyo masakit na rin kasi ang likod ko. Ikaw na ang bahalang magdala ng mga kahoy sa bayan at magbenta. Mag-iingat ka, anak. Wika dito ng aking ama na itago na lang natin sa pangalang Karding. Ohoy tay, sige po. Magpahinga na po muna kayo. Mag-iingat din po kayo. Tugon ko naman sa kanya. Basta ang mga ibinilin ko, huwag magpapalipas ng gutom. Kailangan mo maging malusog. Opo itay, ako na pong bahala. Salamat. Habang abala naman ako sa pagpuputol ng mga kahoy, nang bigla ay makarinig ako ng mga kaluskos sa paligid. Nagpalinga-linga naman ako upang hanapin ang pinagmulan ng ingay. Ilang araw na rin na napapansin kong parang may mga nakatingin sa lahat ng galaw ko. Kahit malayo ay nararamdaman ko ang bawat galaw ng mga nilalang sa paligid.
Ganoon na lamang ang pagkatakot na naramdaman ko, kabaryo, nang bigla kong makita ang isang kakaibang nilalang na tumatakbo ng mabilis. Papalapit ito sa akin. Nataranta kong hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Mabilis naman akong tumakbo papunta sa gilid ng daan. Sa takot na maabutan ng nilalang na yan, ay mabilis akong kumilos. Iniwan ko ang mga kahoy at agad nang kumaripas ng takbo. Kung gaano kabilis ang pagtakbong aking ginawa, ay ganoon rin kabilis ang pag-uunahan ng tila tambol sa tibok ng aking puso. Napatras ako ng bigla sa isang iglap ay nasa harapan ko na ang nakaharang na nilalang na yon, na masasabi kong mas nakakatakot pala sa malapitan. Kasing laki ito ng kulay itim na leon. Mayroong mabalahibong katawan. Nanlilisik ang mga mapupulang mga mata. Mahabang pangil at ngipin. Mula roon ay tumutulo ang napakalapot at amoy masangsang na laway. Meron din itong matatalas at mahaba at matatalim na mga kuko. Umiikot ito sa akin habang patuloy sa pag-angil. Tila gutom na gutom. Naghihintay ng tamang pagkakataon upang salakayin ako at kainin. Ako naman, sa kabilang banda, kahit hindi ko alam kung papaano makakatakas sa kinakalagyang kong sitwasyon, ay naghanda rin ako upang ipagtanggol ang aking sarili. Hawak ang itak na ginamit ko sa pagputol ng kahoy, ay inihanda ko ang aking sarili. Nakapwesto naman ako sa akmang pagtaga oras na lumapit ang nilalang para lapain ako. Nang sa sumunod na nangyari, ay bigla itong tumalon. Sumugod palapit sa akin ang nilalang. Nag-unahan sa pagtibok ang aking puso na tila nais kumawala sa aking katawan. Agad kong iwinasiwas ang hawak kong itak. Tinamaan naman ito sa dibdib, kabaryo. Bumagsak ito sa lupa na agad rin namang nakabangon, na tila hindi nito ininda ang aking pagtaga. Maya-maya pa ay nakita kong bahagya itong lumakad ng paatras, na kanina pang nanlilisik ang mga mata. Bigla itong naging malamlam na tila may nakitang kinatatakutan. Bahag ang buntot na bigla na lang itong nagtatatakbo palayo sa akin. Lumingon naman ako sa parteng tinitingnan ng halimaw upang makita kung ano ang dahilan ng kanilang pagtakbo. Wala naman akong nakitang kakaiba nun, kabaryo. Ako lang at ang mga nakapalibot na mga puno at damo ang naroroon ng mga sandaling yon. Labis ang pagtataka na aking nadama. Sa kabila ng kamuntik ko na sanang pagkamatay at paglapa ng halimaw, ay bigla itong natakot. Imposible namang sa akin o sa itak na hawak ko, dahil bago yon, nakita kong hindi nito ininda ang ginawa kong pagtaga. Matapos nun, kabaryo, muli akong luminga-linga sa paligid upang masiguro kung wala na talaga ang nilalang na yon. Mabilis kong kinuha ang mga kahoy na pinutol ko kanina. Saka ko nagmamadaling lumakad palabas ng gubat. Pagdating ko naman sa bahay, mabilis kong isinara ang pinto at bintana. Bakas naman sa mukha na nagulat ang aking ina, at nabigla ito sa nakitang pagmamadali ko. Bala ko sanang hindi sa kanya sabihin ang mga nangyari sa akin kanina, pero wala na akong nagawa, kundi ang ikwento ang nilalang na umatake sa akin. Mabilis itong tumalikod para ikuha ko ng tubig. Halata naman sa aking ina ang labis na takot, dahil nanginginig ang kamay nito nang iabot sa akin ang basong may lamang tubig.
Kinabukasan naman ay maaga akong gumising. Umunat pa ako ng aking dalawang kamay bago tuluyang bumangon. Hinanap ko naman si nanay na madalas na mas nauuna sa aking gumising. Ngayon lamang nangyari na hindi niya ako ginising. Nalibot ko na ang buong paligid ng aming bahay. Hindi ko pa rin siya makita. Maging si tatay ay hindi ko rin matagpuan. Bagkus isang nakakatakot na nilalang ang muling tumambad sa aking harapan. Sa pagkakataong yun, mas malaki ito kumpara sa nilalang na nakaharap ko sa gubat. Alam kong magkaiba ang mga nilalang na yun dahil ang halimaw na nasa aking harapan ay hindi nanlilisik ang pulang mga mata. Hindi rin tumutulo ang laway sa bibig nito. Maamong kalmado ang aura ng nilalang na yon. Bumundol ang kaba sa aking dibdib, kabaryo. Nanatili akong nakatayo. Hindi rin ako makakilos. Nakipagtitigan ako sa halimaw na yon. May lungkot na bumabalot sa mukha nito. Akala ko ay susugurin ako. Pero nagkamali ako. Bigla itong kumaripas ng takbo. Papalayo naman sa aking kinaroroonan. Kahit saan naman ako magpunta, hindi ko na nakita si nanay at tatay. Hanggang isang araw, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa aming bahay. Tao po? May tao po ba dyan? Sigaw ng lalaki sa labas ng bahay. Mabilis naman akong sumilip sa labas upang tingnan kung sino ang dumating. Pagbungad ko ng pintuan ay nakita ko ang dalawang tao. Isang matanda at isang binata na sa tansya ko ay kaedad ko lamang. Ano po yun? Sino po sila? Anong kailangan nila? Tanong ko sa mga ito. Ako nga pala si Stong, ang inyong pinsan. Siya naman si Lolo Taning, ang ating lolo, ama ng nanay mo. Wika dito ng lalaking nagpakilalang bilang pinsan ko. Pasensya na po kayo pero parang hindi ko po kayo natatandaan. Tugon ko sa kanila. Pwede ba muna kaming pumasok sa bahay ninyo? Wika dito ni Estong. Sige. Pasok kayo. Tugon ko naman sa kanila. Pagpapakilala ni Estong, natuwa ako nang malamang meron pa pala akong mga kamag-anak. Agad ko naman silang pinatuloy sa aming bahay. Pasensya na po kayo, pero matagal na pong hindi umuuwi si nanay at tatay. Hindi ko nga po alam kung anong dahilan ng pag-alis nila. Hindi rin po sila nagpaalam sa akin eh. Hindi rin sinabi kung saan sila pupunta. Nag-iisip na nga ako at nag-aalala sa kanila eh. Alam niyo po ba kung nasaan sila nanay? Nagkita po ba kayo? Tugon ko naman sa kanila. Ano ika mo? Nakasama mo ang iyong mga magulang? Pagtatakang tanong dito ni Estong. Oo, sila ang kasama ko mula nang bata pa ako. Sila rin ang nag-aalaga at nagpalaki sa akin. Kaya nga pong hirap tanggapin na basta na lamang nila akong iniwan at naglaho na parang bula. Lolo, baka po alam nyo kung nasan sila. Baka po kung ano na ang nangyari sa kanila eh. Pag-aalalang tanong ko naman sa kanya. Pero matagal nang... Hindi na natuloy ni Estong ang kanyang sasabihin. Nakita kong pinigilan ito ni Lolo Toning. Hayaan mo muna si Abel, Stong. Sa takdang panahon, saka mo ipagtapat sa kanya ang lahat. Kailan pa ba nawawala ang iyong mga magulang, Abel? Tugon dito ng matanda. Lolo, nung isang buwan pa po. Simula nang maikwento ko kay nanay na meron po kong nakasagupang halimaw na kamuntikan pong umatake sa akin. Habang nangangahoy po kasi ako noon eh. Bigla na lang nagpakita sa akin ng isang nilalang. Hindi ko rin masabi kung anong itsura basta nakakatakot.
At sobrang baho nung amoy niya. Parang nabubulok na laman loob ng patay. Nakakasuka, Lolo. Tugon ko naman kay Lolo Toning. Kung ganoon, nagpakita na pala sa iyo ang sigbin. Ibig sabihin, nararamdaman na rin nila ang kakaibang lakas at enerhiyang nanggagaling sa pagkatao mo. Yun din ang dahilan kung bakit biglang nawala ang mga magulang mo. Paliwanag naman dito ni Lolo. Nang marinig ko ang mga sinabi ni Lolo Toning, ay hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Kahit naguguluhan pa ako sa mga nalaman ko, binigyan nito ng kasagutan ang mga tanong ko. Pagkatapos niyang magkwento sa akin, ayon pa sa kanya, isang malakas na uri ng aswang ang mga sigbin. May kakayahan umano itong magpapalit-palit ng anyo. Ngunit ang pinaka-original na anyo raw nito ay isang maliit na nilalang na tila daga ang itsura. Meron itong mahabang tenga, mahabang nguso na may mga nakausling matatalas na pangil. Kapag gutom na ay tumutulo ang napakabaho, nakakasulasok na amoy ng laway nito. Ang mga sigbin din daw ay hindi mabubuhay at makakakilos kung walang nag-aalaga rito. Ang sigbinan ang siyang amo nito, ang nag-uutos sa nilalang na kumuha ng mga biktima pagkatapos ay dadalhin nito kung saan naroroon ang tagapangalaga. Sabay nilang pagsasaluhan ang katawan. Kaya naman maaring isang sigbin daw na nag-anyong mabangis na halimaw ang nakita ko sa gubat. Baka raw iyon din ang dahilan ng pagkawala ng aking magulang. Marahil ay nasa panganib at bihag ito ng mga sigbin. Kung kaya panahon na raw na pag-aralan ko ang pagiging isang berador alinsunod sa aming lahi. Sinabi rin ni Lolo na gamit ang isang agimat ay magagawa raw na matalo ang mga sigbin. Noong panahong iyon, ako raw ang bagong salinlahi na magmamana ng mga anting-anting. Nananalaytay na raw sa aking ugat ang isang maging manunugis ng mga aswang. Kaya raw nakakaramdam ako ng mga kakaiba sa aking katawan. Habang lumalaki ay unti-unti na raw nagigising ang mga kalakasan ko bilang isang bagong birador. Si Lolo Toning ay dating birador na naghahanap ng mapaglilipatan nito ng kanyang agimat. Hindi na raw kasi kaya ng katawan niya ang makipaglaban ng pisikal sa mga halimaw, aswang, engkanto o maligno dahil na rin sa kanyang katandaan. Kaya naman mas pinili na lang raw niya na maging albularyo. Habang hinihintay ang pagkakataon na magising at may pasa, sa akin ang isang pagiging antingerong birador. Ang mga naiiba kong katangian ay nararapat na taglayin ng bagong nagmamay-ari ng anting-anting. Ganoon din ang kakaibang lakas, talas ng pandinig, maging ng aking paningin ay sadyang taglay ko na. Simula nang ako'y isinilang sa mundong ibabaw. Abela po, bilang ikaw ang pinakabagong lahi ng birador sa ating angkan, ay nararapat lamang na sa iyo ko ipamana ang lahat ng aking kakayahan. Simula ngayon, ay ituturo ko sa iyo kung paano ang tamang pakikipaglaban sa mga aswang gamit ang agimat. Wika dito ni Lolo Toning. Bakit po ako, Lo? Maaari namang si Istong. Dahil sabi ninyo ay magpinsan kami. Ibig sabihin may lahi rin siya ng birador. Pero bakit pa ako ang hinahanap nyo upang maging tagapagmana? Nauutal na tanong ko naman sa kanya. Noong una ay iyan rin ang naiisip ko. Inakala ko na si Istong ang pinakabagong birador ng angkan. Kaya ako ang nagpalaki sa kanya. Subalit walang kakayahan ng pagiging isang birador ang nananalaytay sa kanyang ugat.
dahil ang pagiging birador ay namamana ng mga panganay na lalaki. Huli ko nang nalaman na nabuhay ka pala. Ang buong akala ko ay kasabay kang namatay ng iyong ama noong atakihin kayo ng mga aswang na sigbin. Nalaman kong nabuhay ka nang maramdaman ko ang malakas na enerhiya ng pagiging birador mo. Kaya kita natagpuan dito. Hindi mo na matatakasan ang pagiging manunugis mo. Mahabang paliwanag dito ni Lolo. Kung ganon, hindi ko po pala tunay na magulang ang mga nag-alaga sa akin. At ang mga sigbin pala ang dahilan kung bakit namatay ang tunay kong ama. Marahil ay sigbin din ang dahilan ng pagkawala ng kinagisnan kong mga magulang. Wika ako naman dito kay Lolo. Oo, apo. Ang sigbin na pumatay sa iyong tunay na ama at ang nakita mo sa gubat ay iisa lamang. Kaya naman kailangan mo na mag-ensayo sa pakikipaglaban upang maipagiganti mo ang pagkamatay ng iyong tunay na magulang. Kapag nalaman nilang may dugo kang birador, papatayin ka nila. Naniniwala silang isa kang malaking banta sa kanilang lahi. Ang kailangan lang ay mahanap natin kung sino ang nag-aalaga sa kanila. Habang tinuturoan naman ako ni Lolo ng tamang pakikipaglaban, ay isa-isa rin niyang ibinigay at ipinakilala sa akin ang mga agimat. Kasama ang sandatang magagamit ko laban sa mga aswang. Isa na rito ang buntot ng pusa na parang latigong susugat sa katawan ng mga sigbin. Kapag iwinasiwas ito sa ere, ay magiging kasing tigas ito ng isang bakal na kayang pumatay ng mga sigbin. Namangharin ako nang bigla ay kinuha at iniabot sa akin ni Lolo ang kapiraso na parang tela na nakatali sa kanyang noo. Nagsisilbing mata sa katotohanan at tagapagbalik nang nawala o natabunang alaala sa isip ng taong may hawak nito. Ngunit mas namangha at pinaka nagustuhan ko sa lahat ay ang matalim na may kakaibang hugis ng itak. Ayon kay Lolo, ito raw ang pinakamalakas sa lahat ng anting na meron ang isang birador. Hindi may tutumbas ang lakas na taglay nito sa iba pang mga mutya. Kampilan daw ang tawag doon. Katamtaman lamang ang laki nun na merong matalim at malapad na dulo. Iyon daw ay gawa sa mutya ng kidlat na nakuha ng pinakaunang birador sa kanilang angkan noong pang pinakaunang panahon. Bawat mutya o anting-anting na meron sila ay nakuha at pinagsama-sama ng mga naging birador na siyang ginagamit na pangpatay sa lahat ng uri ng nilalang. Nang sa wakas ay matagumpay nang nailipat sa akin ang lahat ng lakas at kakayahan niya bilang isang manunugis. Samantalang ang pagiging albularyo naman ay nailipat niya naman kay Istong na aking pinsan. Naibigay na rin ni Lolo sa akin ang lahat ng mutya, anting at sandatang maaari kong gamitin sa pagpuksa sa mga masasamang nilalang. Mababakas ang tagumpay batay sa iniwan nitong mga ngiti sa kanyang labi bago ito bawian ng buhay at tuluyang mamahinga. Iyon raw ang isa sa kahinaan naming mga birador. Sa oras na kami ay magkaedad na, hindi na kaya pang makipaglaban at hindi na rin daw kami agad-agad na malalagutan ng hininga. Mamamatay lamang daw kami kapag matagumpay nang naipasa ang mga mutya, anting-anting, maging ang pagiging birador sa bagong tagapagmana nito. Noon din nga, kabaryo, ay nagsimula na ang aking pakikipagsapalaran bilang isang antingerong birador. Ang panahon upang may paghihiganti ko ang aking totoong ama na pinatay ng isang sigbin. Ganoon din ang mahanap o mabigyan ng kasagutan
ang biglang pagkawala ng itinuring kong mga magulang. Mula noon, pagkatapos naming mailibing si Lolo, ay magkasama na kami ni Estong sa paglalakbay sa mga baryong nababalitaan namin na talamak ang mga nilalang na naghahasik ng lagim. Malaki ang naitulong ng pagiging albularyo ni Estong sapagkat ang mga taong nagpapagamot sa kanya ang siyang nagiging daan upang matuntun ko ang tamang lugar na pinamumugaran ng mga masasamang nilalang. Katulad ng mga sandaling yon, may humahangos na lalaki ang bigla ang dumating sa aming bahay. Humihingi siya ng tulong na kung maaari raw ay sumama raw ako sa kanya. Hindi naman ako nagdalawang isip na sumunod sa kanya. Ayon dito, hindi na raw nila alam ang gagawin sa kanilang baryo. Halos gabi-gabi na raw kasi silang hindi makatulog ng maayos ng asawa niyang buntis. Parati raw nilang naririnig ang kakaibang huni na nagmumula sa kanilang bubong. Kasabay daw nun ang tila pagbutas at pagpipilit nito na masira ng tuluyan ang bubong nila. Nitong huling araw na gabi, habang mahimbing na natutulog ang asawang buntis niya, ay napansin niya ang isang mahabang tila sinulid na bumababa patungo sa tiyan ng asawa mula sa bubong. Nang kanyang tingalain ay nakita niyang merong daw maliit na butas doon. Sa taranta at hindi malaman ang gagawin ay ginising na lang niya ang kanyang asawa. Pagkatapos ay agad na lumabas ng kwarto. Takot na takot daw silang napahalikop-kip sa maliit na sala ng kanilang bahay. Kaya naman kinaumagahan, nakapagdesisyon silang pumunta dito sa amin upang humingi ng tulong. Alam ko kung anong uri ng nilalang ang nakita nila sa kanilang bubong. Nagkatingin na naman kami ni Estong matapos marinig ang kwento ng lalaki. Alam mo Estong, walang dudang isang tiktik ang aswang na gumagapang sa bubong ng mag-asawa. Paano? Ikaw na bahala sa babaeng buntis. Ako naman sa aswang. Tugon ko naman sa pinsan kong albularyo. Matapos nun, binigyan ni Estong ng pangontra laban sa aswang ang lalaki. Ibinili nito na agad iyong ikabit malapit sa tiyan ng babae. Binigyan niya rin ito ng langis na mula sa iba't ibang halamang gamot. Sinabing huwag kakalimutang magpahid ng langis ang asawa sa tiyan nito kapag aalis ng bahay o kapag bago matulog. Samantalang ako naman ay humanda na para sa gagawing pagtugis ko sa mapaminsalang tiktik. Nalaman ko rin simula noon sa lalaki na hindi yon ang unang pagkakataon na nakapangbiktima ang tiktik na yon. Marami na raw sa mga buntis nilang kapitbahay ang hindi nakaligtas at binawian ng buhay. Meron pang natatagpuan na lamang ang mga ito na nakahandusay sa kalsada o maging sa loob ng kanilang sariling bahay. Wakwak ang tiyan. Wala na ang sanggol sa kanilang sinapupunan. Talagang talamak na ang patayan dahilan sa mapaminsalang halimaw na yon. Hinintay ko lamang sumapit ang gabi. Pagkatapos ay gumayak na patungo sa kanilang baryo. Kahit hirap at nag-aalangan ako sa ginawang pagbabalat kayo, ay wala naman akong magawa. Kailangan kong maisakatuparan ang aking misyon upang matapos na ang pag-aalinlangan at takot ng mga buntis sa lugar na iyon. Nang lumabas naman ako, ay hindi na nga napigilan pa ni Estong ang hindi matawa sa aking itsura. Ano ba iyan, Abel? Bakit ganyan na itsura mo? Natatawang wika dito ni Estong. Maaari ba, Estong? Huwag mo na akong alaskahin pa.
Pag hindi ka tumigil, sige ka. Hindi na ako tutuloy at hahayaan ko na lang ang tiktik na yun na pumatay sa maraming buntis. Sambit ko naman dito. Ikaw naman, Abel. Hindi ka na mabiro. Bakit kasi ganyan ang naisip mong isuot? Bakit? Sa tingin mo ba lalapit ng kusa sa akin ang aswang na yon kung hindi ganito ang itsura ko? Ano ba ang pinupuntirya ng mga tiktik? Hindi ba't mga buntis? Oo na. Ikaw na talaga ang matalino. Alam mo naman pala eh. Sa tingin mo sasalakayin ako ng tiktik kung hindi ako magpapanggap na babaeng buntis? Sige na, aalis na ako. Naghihintay na rin sa bahay nilang lalaking humingi sa atin ng tulong kaninang umaga. Nagpatulong na rin ako sa kanya upang matagumpay naman ang aking plano. O siya, sige. Hindi na ako magsasabi ng ingat. Alam ko naman na kayang-kaya mo yan. Pagkatapos nun ay hindi ko napigilan ang hindi matawa sa sinabing yon ni Istong at umiiling-iling pa akong umalis sa aming bahay. Pagkarating sa bahay ng mag-asawa ay isinagawa na namin ng lalaki ang aking plano. Bakas ang takot at pag-aalala sa mukha nito. Huwag kayong matakot, Ginoo. Ako ang bahala. Ang kailangan lang po natin, mahiga ng magkatabi sa inyong higaan. Magpapanggap ako bilang buntis niyong asawa. Tiyak ako na babalik pa ang aswang na tiktik na yon ngayong gabi. Hindi yun titigil hanggat hindi nakain ng sanggol sa tiyan ng iyong asawa. Ang mabisang pang-uto ay ang ipatong niyong hubad na damit ng asawa niyo para maamoy nilang buntis ako. Tugon ko naman noon sa lalaki. Takot man ay walang pag-atubiling sumunod naman ito sa aking sinabi. Maya-maya pa ay nakarinig na kami ng kakaibang tunog. Pagkatapos ay naramdaman namin na may biglang bumagsak sa bubong ng kanilang bahay. Unti-unti rin kaming nakarinig ng tila bumubutas doon. Mahina naman akong bumubulong sa lalaki na huwag kikilos at manatiling magpanggap na natutulog ng sandaling yon. Habang ako naman ay matiyagang naghihintay ng tamang pagkakataon. Mula naman sa manipis na kumot na nakatalokbong sa akin ay naaninag ko ang isang tila sinulid na unting-unting bumababa mula sa kanilang bubong, na natitiyak kong siyang dila ng aswang na yon. Nag-iisang dangkal na lamang ang layo nito sa akin diyan ay agad akong kumilos. Inabot at mabilis kong hinawakan ang tila sinulid na yon. Gamit ang itak na inilagay ko sa aking tabi ay pinutol ko ito. Pagkatapos nun ay nakarinig kami ng malakas na atungal na tila na sasaktang nilalang. Hawak ang kaputol na dila ng aswang ay dali-dali naman akong tumayo at mabilis na tumakbo papunta sa labas ng bahay. Huwag ka nang sumunod. Diyan ka na lang sa loob ng inyong bahay. Malakas na sigaw ko sa lalaki. Nakita kong bumagsak mula sa bubong ang aswang patungo sa likuran ng bahay. Mabilis naman akong tumakbo papunta doon. Bago pa man ako tuluyang makalapit ay isang malakas na sipa ang sumalubong sa akin. Tumilapon ako. Bumagsak ang aking katawan sa lupa. Hindi pa ako nakakabawi nang bigla ay isang malakas na tadyak naman ang tumama sa aking sikmura. Pasadsad sa lupa akong tumilapon. Sa pagkakataong yon ay hindi ko na hinayaan pa. Natamaan ako ng kanyang pangatlong pag-atake. Tumayo ako at agad na kinuha mula sa aking bewang ang buntot ng pusa. Sa isang wasiwas lang ay naging isang latigo ito. Humanda ka sa aking aswang ka. Sigaw ko noon, kabaryo. Pagtapos ay pasugod naman akong tumakbo. Nang malapit na ay nakita kong tatalon ito pabalik sa taas ng bubong ng bahay. Kaya naman agad kong inihagis pahampas ang latigo
Pumulupot iyon sa paa ng aswang. Malakas ko iyong hinila at pabalibag na ibinato sa lupa. Dito bumagsak ang aswang na yon. Akala mo matatakasan mo ko ah. Itong nababagay sa mga salot na katulad nyo. Sige, mamatay ka na. Sunod-sunod at walang humpay ang ginawa kong paghampas ng latigo sa nakahandusay na katawan ng aswang. Tanging may hinang pag-angil na lamang ang nagagawa nito. Nang makitang nangihina na, hindi makagulapay ay kinuha ko naman ang kampilan na nakasukbit sa aking bewang. Hindi na dapat hinahayaang mabuhay sa mundo ang mga nilalang na katulad nyo. Pagtapos kong sabihin yon, ay ubod lakas kong itinaga sa kanyang leeg ang kampilan. Tumilapon at lumipad sa ere ang naputol na ulo nito. Tirik ang matang bumagsak sa lupa. Pagkatapos nun ay kinuha ko ang kalamansi sa aking bulsa at agad na pinatakan ng katas ang katawan ng aswang. Umusok ang katawang napatakan ng kalamansi hanggang sa tuluyan itong natunaw at naglaho. Mag-uumaga na nang ako'y makabalik sa amin. Ang nakangiting mukha ni Estong na may hawak ng isang tasa ng kape ang agad na bumungad naman sa akin. Hindi ko natatanungin kung kumusta ang pakikipaglaban mo sa tiktik. Alam ko namang katulad ng mga naunang nakasagupa mo, ay napatay mo rin ito, Abel. Oo, Estong. Kagaya ng iba, pinugutan ko muna ng ulo ang aswang na yon bago ito tinunaw gamit ang katas ng kalamansi. Kahit ang patay nilang katawan ay walang karapatang manatili dito sa ating mundo. Pero bakit parang hindi ka naman masaya na sa muli ay nakapatay ka at nabawasan ng mga masasamang nilalang? Dahil hindi ko pa nakakaharap at nakakasagupa ang aswang na pumatay sa aking ama. Malulubos lamang ang aking kasiyahan kapag nakita, nakalaban at napatay ko na ang aswang na sigbi na yon. Sa mga sinabi kong yon ay mariin kong naikuyom ang aking mga palad. Nang gagalaiti sa galit ang aking kalooban. Patuloy na umaasa na matagpuan ko na ang aswang na sigbin at mapatay. Ang mabuti pa, wala ka rin lamang gagawin sa ngayon, ay samahan mo na lang muna ako sa gubat. May ilang halamang gamot kasi akong kailangan para sa iniimbento kong bagong gamot. Matutulungan mo rin akong kumuha at magbuhat ng mga kahoy na ating panggatong. Higit kang malakas kaysa sa akin, kaya tara, Abel. Pag-aaya naman ni Estong sa akin. Sa gubat ay nagkahiwalay kaming dalawa habang abala siya sa paghahanap ng halamang gamot na kailangan niya, ay nangunguha naman ako ng mga kahoy na aming ipapanggatong. Dahil sa sobrang bihira daw talaga matagpuan ng halamang gamot na kanyang ginahanap, ay hindi maiwasang abutan kami ng dilim. Nasa akmang bubuhatin ko na ang mga kahoy nang bigla kong marinig ang malakas na pagsigaw ni Estong. Abel, tulong! Tulungan mo ko! Mabilis naman akong tumakbo at pumunta sa kinatatayuan ni Estong. Dahil sa matalas kong paningin ay hindi naman ako nahirapan na hanapin siya. Nakita kong takot na nakasalampak siya ng upo sa damuhan. Sa kanyang harapan ay nakita ko rin ang isang galit na galit. Nanlilisik ang mga mapupulang mga mata na halimaw. Tumutulo rin mula sa bibig nito ang malapot at mabahong laway. Sigbin, hindi ako maaaring magkamali. Ito rin ang halimaw na nakita ko noon sa gubat. Sa wakas, nagkaharap na rin tayo, hayop ka. Ano ba, Abel? Tatayo ka na lamang ba dyan at makikipagtitigan sa halimaw? Hindi mo ba ako tutulungan? Sa mga sinabing yon ni Estong, doon ako tuluyang natauhan. Kinuha ko ang arnis na mula sa mutya ng kalamansi
na nakasabit sa aking likuran. Tila kidlat sa bilis kong tinakbo si Istong at agad na inilayo sa harapan ng sigbin na iyon. Ito na ang pagkakataon upang maipagiganti ang iyong ama, Abel. Nasa harapan mo na ngayon ang aswang na pumatay sa kanya. Tama si Istong. Iyon na nga ang pagkakataon kong ipaghiganti ang aking ama. Patakbo naman akong lumapit sa aswang at malakas na inihampas sa kanya ang arnis na aking hawak. Sunod-sunod ang malakidlat sa bilis na paghampas ang aking ginawa. Nang mapagod ang aking mga kamay at braso, ay inundayan ko naman ito ng isang malakas na sipa. Tumalsik ito. Tumama ang katawan sa isang punong kahoy. Nang makabangon ay nakita ko ang bagsik nito. Galit ito sa kanyang mapupulang mga mata. Patuloy ang walang habas na pagdaloy ng malapot na laway sa bibig nito na humahalo sa hangin at nagbibigay ng napakabaho at masangsang na amoy. Tumakbo naman itong papalapit sa akin. Akmang tatalon nito upang ako ay salakayin. Ngunit naging mabilis ako ng pagkakataong yon. Naiwasan ko ang kanyang pag-atake na naging dahilan ng pagsadsad na pabagsak nito sa lupa. Sinundan ko agad yon ng isang mataas na pagtalon at pagbagsak na inilatay sa katawan ang aking arnis. Muli ko itong pinaulanan ng ubod ng lakas. Walang humpay na pagampas. Nang matapos ay humihingal akong hinugot ang aking kampilan sa pagkakasukbit nito. Mariin iyong ginawakan. Akmang itataga ko na sa leeg ng sigbin nang biglang magsalita itong si Istong. Sigurado ka na ba sa gagawin mong iyan? Alam kong alam mo na kapag itinuloy mo ang nakagawian mong pagtapos sa mga aswang, ang pagputol sa ulo at pagtunaw ng katawan ng mga ito, ay hindi mo na makikita pa kahit na kailan ang nagpalaki, nag-alaga at itinuring mong mga magulang sa loob ng mahabang panahon. Dahil alam mong kasabay ng pagpatay sa aswang na iyan, ang pagkamatay din nila. Nang mga oras na yon, ay naisip kong tama itong si Istong. Kapag tuluyan kong pinatay ang sigbin sa aming harapan, na alaga mismo ng mga nagpalaki sa akin, ay kasabay niyong magwawakas ang kanilang buhay at tuluyan ko na silang hindi na makikita pa. Ngunit dahil sa mga nalaman, ipinakita sa akin ang mutya ng ahas, ay hindi ko na rin nais pa na makita at makasama ang mga taong yon. Bago mamatay si Lolo, ay sinabi niyang itali ko na parang bandana ang balat ng ahas sa aking noo, malapit sa aking mata, kung may nais akong malaman tungkol sa pagkamatay ng aking ama. Ginawa ko yon, kabaryo, at ganoon na lamang ang panlulumong aking nadama nang makita kung papaano pinatay ang aking ama, kung sino ang nasa likod nito. Nakita ko ang mga sigbin na alaga mismo ng itinuring kong mga magulang, ang siyang pumatay at kumain sa katawan ng aking ama. Para silang gutom na gutom, mga hayok sa laman na pinagkaguluhan ang katawan ng aking ama, dahilan upang maputol at mapigtas mula sa katawan ang ulo nito. Wala silang itinira, maging ang mga buto nito ay kinain din nila na parang malulutong na candy. Mula noong makita ko ang mga yon, ipinangako ko sa aking sarili na papatayin ko ang mga halimaw sa paraan kung paano namatay at naglaho na parang bula ang katawan ng tunay kong ama. Pagkatapos ng mga katotohanang ipanakita sa akin ng mutya, hindi ko na inangad na makasama pa silang muli. Oo, silang nagalaga at nagpalaki sa akin. Pero lahat ng pala ng yon
ay paghuhugas kami lamang sa kasalanang ginawa nila. Walang magbabago, Istong. Ang mga nilalang na katulad ng mga to ay walang puwang upang patuloy na mabuhay sa ating mundo. Maging ang patay nilang katawan, hindi ko hayaang manatili dito. Dahil kung hindi ko ito gagawin, magpapatuloy lamang ang pag-asik nila ng lagim. Pagkatapos kong sambitin ang mga bagay na yon, ay malakas kong ibinagsak ang aking kampilan sa leeg ng aswang. Tumilapon iyon sa ere. Nang bumagsak ito sa lupa, ay muli kong pinatakan ng katas ng kalamansi ang buo nitong katawan, dahilan upang umusok ito at tuluyang matunaw. Natapos ang araw na iyon, magkasama kaming umuwi ni Estong sa aming bahay. Dala ang halamang gamot na sa wakas ay natagpuan na rin niya, at ang mga panggatong na aking pasan-pasan. Marahil ay nagtataka kayo kung bakit sa kabila ng pag-aalaga, pagpapalaki sa akin ng aswang na sigbin na itinuring at inakala kong mga magulang sa loob ng mahabang panahon, ay ganoon na lamang kadali na napatay ko sila. Iyon ay dahil hindi lamang ang pagpapakita ng nakaraan ang pangyayari ang kakayahan ng mutya ng ahas. Sa pamamagitan nito ay nakita ko rin na kaya pala ganoon na lamang ang pag-aalaga sa akin ng inakala kong magulang ay dahil ako pala ang susunod na gagawin nilang pagkain. Malas lang nila dahil huli na nang malaman nilang taglay ko ang dugo ng pagiging isang malakas na antingerong birador. Sa kasalukuyan, kabaryo, ay nagkaroon kami ng sarili naming pamilya ni Estong. Unti-unti na rin naming sinasanay at inililipat sa mga panganay na lalaki naming anak ang aming mga kakayahan, kaalaman, lalo't higit ang mga anting at mutya naming hawak. Sinisigurado namin na bago kami tuluyang mawala sa mundong ito, ay maipapasa at may pagpapatuloy ng aming salinlahi ang mga nasimulan ng aming mga ninuno. Kabaryo, hanggang dito na lang ang kwento ko. Maraming salamat muli kung mababasa mo ang kwentong ito. Muli, ako si Abel, ang malakas na antingerong birador ng Visayas.